Magandang araw. Ako po si Mark Lester Niragat. Ito po ang aking daily devotions ngayong April 12. Love, lust, and lack of discipline. David, Amnon, and Tamar. Na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Samuel chapter 13. Sabi po ay, Amnon and Tamar. Now Absalom, David's son, had a beautiful sister whose name was Tamar, and after a time, Amnon. David's son loved her, and Amnon was so tormented that made himself ill because of his sister Tamar, for she was so violent. It seemed impossible to Amnon to do anything to her. Sa passage na ito, makikita natin ang isang napakabigat at masakit na kwento sa pamilya ni David. Ang nangyari kina Amnon at Tamar, isang kwento na nagpapakita kung paano ang kasalanan kapag hindi napigilan ay nagdudulot ng mas malaking gulo at sakit. Ang first teaching is, sin and lust can disguise themselves as love. Si Amnon ay nagsabi na mahal niya si Tamar, pero sa huli, ang ginawa niya ay hindi love, kundi lust. Ginamit niya ang kanyang nararamdaman para i-justify ang maling desire. Ganito rin tayo minsan sa panahon ngayon. Madaling i-confuse ang lust at love. Kapag gusto natin ang isang bagay o tao, iniisip natin na love yun. Pero kung wala itong respeto, self-control at tamang intention, hindi iyon tunay na pagmamahal. Ang tunay na love ay hindi selfish, hindi ito nananakit o nangaabuso. Ang tunay na love ay may respeto at disiplina. At ang pangalawa, injustice leads to further chaos. Matapos ang nangyari, hindi agad nabigyan ng hustisya ang sitwasyon. At dahil dito, lalo pang lumala ang problema. Nagkaroon ng galit, paghiganti at pagkasira ng relasyon sa pamilya. Kapag ang mali ay hindi na-address, hindi ito basta-basta nawawala. Lalo pa itong lumalaki. Nagiging ugat din ito ng mas maraming problema. Kapag pinabayaan natin ang kasalanan o hindi natin inayos ang mali, eventually may consequences ito, hindi lang sa atin kundi pati sa mga tao sa paligid natin. At ang last, no punishment is misunderstood as love. Si David bilang ama, hindi agad nagdisiplin sa nangyari, at minsan iniisip natin na ang hindi pagbibigay ng consequence ay love, pero hindi. Ang tunay na pagmamahal may kasamang correction, may boundaries, may accountability. Ganito rin ang Diyos sa atin. Mahal niya tayo, kaya niya tayo kinokorek. Hindi para saktan tayo, kundi para ilayo tayo para sa mas malaking kapahamakan. Yun lamang po.